Mapagpalang gabi po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa mamagitan ng live streaming na handog ng Shrine of Jesus, the Divine Word, Garden of the Divine Word Columbari, GMA Network, GMA News, Moments by Father Jerry Orbos, SBD, at mga Facebook partner pages ng Shrine. Ating pinagdiriwang po ngayon ang pagmimisa sa ating gabi sa Pasko ng Pagsilang. Pamumunuan po ang banal nating pagdiriwang ni Reverendo Padre Ronnie Crisostomo, SBD, Shrine Rector, kasama ang ibang kaparian, SBD. Sa simula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw,
at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw ay tumatanglaw sa lahat ng tao. Dumating na ito sa sanlibutan. Nasa sa sanlibutan na ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinatanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil isinilang siya ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan nito bilang bugtong na anak. Magsitayo po bilang pasimula sa ating banal na pagdiriwang. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive our King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let us our songs employ, while fields and floods, from hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations grow. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive our King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let us our songs employ, while fields and floods, from fields and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Maligayang pagdalo, mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayong Pasko. Pagdiriwang ng pananampalataya, ng pag-asa at pagmamahal. Kaya ihanda natin ang ating sarili at ngayon ating pakinggan ang pagpapahayag ng Pasko ng Pagsilang. Ngayon, 25 ng Disyembre, sa panahong di matukoy mula ng likhain ng Diyos ang langit at lupa at ang lalaki't babae na kawanis niya. Libu-libong taon pagkatapos ng baha, ginawa ng Diyos ang isang bahaghari bilang palatandaan ng kanyang tipan. 2,100 taon mula sa panahon ni Abraham at Sarah. 1,300 taon pagkatapos pamunuan ni Moises ang bayang Israel mula sa Ehipto. 1,100 taon mula sa panahon ni Ruth at mga hukom. 1,000 taon mula noong hinirang na hari si David. Sa ika-65 linggo ayon sa propesiya ni Daniel. Sa ika-154 ng Olimpiada. Sa ika-752 taon mula sa pagkakatatag ng lungsod ng Roma. Sa ika-42 taon ng paghahari ni Octavio Augusto. Mapayapa ang buong mundo. Si Hesukristo, Diyos magpakailanman at anak ng Ama magpakailanman, ay nagnais na pabanalin ang mundo sa pamamagitan ng kanyang maawaing pagdating. Nagkatawang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At pagkaraan ng 9 na buwan mula noong siya'y ipaglihi, ipinanganak siya ni Mariang Birhen sa Bethlehem ng Judea. Ngayon ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa laman. Mga Kristiyano, gunitain natin ang tinig ng mga anghel sa langit at may galak na umawit. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo,
buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang Diyos Ama. Amen. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ngayon sa aming sumikat ang salita mong nagkatawang tao na siyang bagong liwanag. Ipagkaloob mong ang sumilay sa kalooban naming nanalig ay magliwanag ng lubusan sa ginaganap naming sa pag-ibig sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang paghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak na para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kaniyang paghahari, upang matatag ito at panatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumilang
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag na ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang isyang umakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan. Ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Noong panahon hiyon, inutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat na nasakakupan ng Emperyo ng Roma. Ang unang pagpatalang ito ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayan sinilang ni Aring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpataralin si Maria, ang kanyang magiging asawa na noong kagamban. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ang lambing, ang sanggol at iniga sa isang sapsapan sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay banaluyan. Sa lupain din yahon ay may mga pastol na sa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila
ang isang anghel ng Panginoon at lumanganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningnangan ng Panginoon. Natakot sila nang gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ang anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ang malaking kalagakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang iyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ang lampin at nakaiga sa sadban. Biglang lumataw sa tabi ng hanggel ang isang malaking ukbo ang kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kahitasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalugudan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon, ang kanyang salita at ang regalo ng kanyang kapanganakan. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Merry Christmas to everyone. At ito na nga, nandito na tayo sa pinakahihintay nating pagkakataon na muli nating may pagdiwang ang pagsilang kapanganakan ng ating Panginoon. Siyam na gabi, siyam na umaga na tayo'y nagsumikap na ipaghanda ang ating sarili para sa pagdiriwang na ito. Sa Tagalog, mayroon yung natatanging ekspresyon, napakaganda at makabuluhan sa palagay ko, na hindi ko nakita sa ibang lengguwahe na alam ko. Wala sa Ilocano, wala sa Ingles, Espanyol, Italiano, o hindi ko nakita itong expression na ito. At ano yung expression na yan? Pangatawanan mo. Pangatawanan mo. Para sa ating mga hindi taal na Tagalog, nahirapan sila. Pangatawanan mo, no? Malimit ito'y sinasabi sa mga nagbitiw ng salita o nangako. Pangatawanan mo ang sinabi mo o pinangako mo. O yung sa mga drama at pelikula ay, "Hoy, Pepe, pangatawanan mo ang ginawa mo sa anak ko." No? Ang ekspresyon na ito ay nangangahulugan ng pag-ako sa responsibilidad, paggawa at pagtupad sa ipinangako at ipinahayag. Pero kung ating himayin ng kaunti pang mas malalim ang expression na ito, siguro ma-appreciate natin yung yaman ng expression na ito. Ang ugat lalo ng katagang pangatawanan mo ay katawan, no? The root of this word, of this expression is katawan, body, no? Kung pwede natin siguro isalin na literal, ewan ko kung papayag ang profesora ng Tagalog dito, si Binibining Fernando.
ay pangatawanan mo, siguro kung literal natin i-translate ay bilang patutuo sa pinagsasabi mo o ginawa mo, ilaan mo ang iyong katawan kung tunay nga na ito yung ibig mong sabihin. Ibuwis mo ang iyong katawan, ang iyong sarili, o pwede rin siguro sa salita mo, bigyan mo ng katawan, no? Kaya nga ang idea ng pangatawanan mo ay sa palagay ko, ito yung pinakamataas na antas ng patutuo. Ang paglalaan, ika na, ng katawan, ng sarili, at buhay. Hindi lamang salita, kundi yun. Very concrete and meaningful, sabi nga nila. Hindi lamang sa patutuo, kundi ibigay mo ang iyong sarili, ang iyong katawan, no? Literally. Sa diwa ng pangatawanan, ay maintindihan natin at ma-appreciate natin ang ganda, kadakilaan, at kahulugan ng hiwaga o misteryo na ating ipinagdiriwang natin ngayong Pasko. At sabi nga sa Ebanghelyo, at ang berbo o ang salita ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Ika nga'y pinangatawanan ng Diyos ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pangako, ang kanyang salita at pagliligtas sa pagkakatawang tao ng kanyang anak. Hindi na lamang salita na kagaya ng ipinahayag sa lumang tipan ng mga propeta at may akda ng mga iba't ibang libro doon, kundi ngayon ay naging laman. Ang katotohanan ng laman. At ang berbo, ang salita, ay nagkatawang tao. May nakakatawag ding pansin na talata sa sulat sa mga Ebreyo, chapter 10, verse 5, na kung saan sabi doon ay, kaya't nang dumating si Kristo sa sanlibutan, sinabi niya, alay at handog hindi mo kinalugdan, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. For this reason, when He came into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. Ayon sa paghahambing ng may akda, mas matimbang at mas mahalaga, ika nga, ang katawan na ihinanda ng Diyos sa pagdating niya sa mundong ito. Ipinahiwatig ang talatang ito na higit na ikinalulugod ng Diyos ang pagsunod sa kalooban ng Ama, ang pumarito sa daigdig upang maging tao, maging katawan, kaysa sinusunog na alay. Kaya nga ang pagyakap ni Kristo sa ating katauhan, sa kanyang pagkakatawang tao, ay isang radikal na pagtalima. It is a radical form of obedience to the Father, na siyang nagsugo sa kanya at pagpapakita niya rin ng kanyang ganap na pagmamahal sa Ama at ng sangkatauhan. Dahil inakap niya rin ang katayuan ng isang nilikha at binigyan itong ugnayan na ito na hindi na pwede pang maputol. Kaya ang hiwaga na ipinagdiriwang natin, ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos,
ay ang pagpapakita na pinangatawanan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Dahil dito, naging konkreto na ang Diyos kay Kristo. Ang Diyos na hindi na lamang espiritu, kundi siya ay katawan na kay Kristo. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay naging konkreto rin. Hindi lamang pangako, hindi lamang sinasabi ng mga propeta, kundi naging konkreto na napapaloob sa katawan at buhay ng kanyang anak na nagkatawang tao. Pinangatawanan din ni Kristo ang kanyang pagkakatawang tao sa pag-aalay niya ng kanyang sarili, ang kanyang sariling katawan at buhay. Kaya mayroon tayong mga sakramento. Kung hindi nagkatawang tao at hindi niya inalay at pinangatawanan ang kanyang misyon bilang anak ng Diyos at manunubos, wala rin tayong ipagdiriwang ngayong Eukaristiya at mga sakramento. Kaya sabi natin, ginanap ng Diyos ang pagliligtas sa sangkatauhan sa pagkakatawang tao ng kanyang anak at pinangatawanan ng anak ang kanyang pagmamahal sa Ama at sa sangkatauhan. Ang mundo, ang lipunan, ang buhay ay nagbabago kung ang sangkatauhan ay matutong pangatawanan kung sino tayo. Ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos ay pinasinayaan na niya ang bagong uri ng tao. Ang tao'y iniligtas na. Hindi na alipin. Tayo'y mga anak na ng Diyos. Hindi lamang nilikha, kundi iniligtas, pinagpala. We are not only created creatures of God, but we have become children of God, blessed by God. Hindi na basta-basta ika nga ang tao. Hindi na just, sabi nga nila, ang tao. Pinangatawanan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa tao, kaya may buhay, may dignidad tayo bilang mga anak ng Diyos. At nagbago ang direksyon ng buhay ng tao na patungong kamatayan dahil pinangatawanan ng Diyos at ni Kristo ang kanyang pag-ibig. Nagbabago ang buhay, ang lipunan, ang mundo kung pinangangatawanan ng bawat isa ang kanyang tawag, gampanin at papel sa buhay. Alam natin na kung ang Ama ay pinangangatawanan niya ang kanyang pagiging Ama, alam mo na matiwasay, maliwanag ang patutunguhan ng pamilya. Kung hindi pinangangatawanan, ang daming napapariwara. Bago ako bumaba, nakita ko yung pinadalang news ng isang kaibigan. 3 bata, magkakapatid, lumayas sa bahay ng tiya, Christmas, dahil sinasaktan, nakikitira sa bahay ng tiya, gustong bumalik sa bahay ng nanay sa Pasay. O hindi naman natin ginajudge, pero ito makikita natin kung ang mga may gulang ay pinangangatawanan ng kanilang responsibilidad, walang napapariwara, walang naiibsan ang pagdurusa sa mundo. Pag pinapangatawanan ng mga
nangakong magsilbi at maglingkod, ay okay ang lipunan, okay ang community. Pag hindi ito pinangatawanan, alam nyo na ang kasunod. Ito rin yung hamon ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon sa atin. Kung ang Diyos, pinangatawanan niya itong pag-ibig niya sa atin at nagkaroon ng liwanag at direksyon ng buhay ng tao, gayon din ang buhay ng individual, ng lipunan, ng pamilya. Kung pinangangatawanan natin ang ibig sabihin ng ating misyon, nagbabago, may liwanag. Kagaya ng dala ng nagkatawang tao, ang anak ng Diyos ay naging liwanag ng mundo dahil pinangatawanan niya sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. Nagkaroon ng direksyon ng buhay, liwanag ng buhay ng tao. Gayon din tayo, lalong-lalo na yung mga umaasa sa atin, nagkakaroon ng liwanag, ng direksyon, ng buhay, saya, kung pinangatawanan natin ang ating papel, ang ating tungkulin. Mga kapatid, itong napakagandang pagdiriwang ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon ay isang regalo at hamon. Regalo dahil kaligtasan, magandang halimbawa ng diyan. Pero hamon din na tayo'y pangatawanan natin ang ating tungkulin, responsibilidad bilang mga Kristiyano. Huwag nating isipin na sila lang, kundi bawat isa sa atin ay may tungkulin na pangatawanan kung anuman ang inaasahan ng lipunan, ng mundo, ng simbahan sa atin. Kung pwede akong magmayabang ng kaunti dito sa shrine, dahil wala kaming teritoryo, puro mga volunteers lang dito, ilan-ilan lang. Wala kaming, hindi kagaya ng parokya halimbawa na mayroon mga definite territory, mayroon silang, pwede nilang, dito wala. Pero, alam nyo ba na isa sa mga ligaya ng isang namumuno dito sa shrine ay kakaunti, mabibilang mo sila. Pero pag kumilos at gumawa, talo pa ang kalabaw, sabi nga nila. Talo pa ang sa sigasig. Pinangangatawanan nila ang kanilang pagiging Kristiyano na ilaan hindi lamang ang kakayanan, kundi buong talento, kanilang mga resources, ang kanilang iba't ibang kakayanan para makipaglingkod sa Panginoon. Kaya kaming mga pari dito, 4 kaming naka-assign, ay makikita namin na hindi ganun kabigat ang gawain dahil may katuwang kami. Dahil pinangangatawanan ng mga kaugnay ng misyon dito sa shrine ang mga Kristiyanong mulak at pinangangatawanan nila ang kanilang pagiging Kristiyano. Nababago, sumasaya, umaaliwalas ang madilim na mundo kung pinangangatawanan ng bawat isa ang kanyang gampanin, ang kanyang tungkulin. Kaya every time siguro na lumapit tayo sa Panginoong nagkatawang tao, ay paalala din natin sa ating kamalayan
nagkatawang tao ka, Panginoon, pinangatawanan mo ang iyong pag-ibig, turuan mo rin kami pangatawanan kung sino kami, mga Kristiyano, tagasunod mo. Merry Christmas, happy, and may the Lord bless you all and help you in your journey as a family, as a community towards Christ. Amen. Tumayo po ang lahat. Magsitayo ang lahat at ngayon ating ipahayag ang ating pananampalataya. Pagdating natin doon sa nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, tayo'y sumandaling lumuhod bilang pag-alala ng pagyuko, pagparito, pagkakatawang tao ng ating manunubos. Sabay-sabay nating dasalin. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaw, nang may tatlong araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong gabi, ilapit natin sa mapagpalang Ama ang ating mga panaghoy, mga pangarap at mga inaasahan. Taglay ang matinding kagalakang dulot ng pagsilang ng kanyang buong bugtong na anak na si Jesus. Sama-sama tayong manalangin. Panginoong aming liwanag, dinggin mo kami. Panginoon aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa aming Santo Papa Francisco, si Honesto na aming obispo, mga pari, diakono, relihiyoso't relihiyosa. Matutunan nawa nila ang pagpapakumbaba ni Jesus tungo sa buong pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng lahat ng mga bansa, mapukaw nawa sila ng liwanag na hatid ng pagsilang ni Jesus upang ang kapayapaan ay tunay na manaig sa lahat, gayon din sa aming mga puso, tahanan at pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga mahal namin sa buhay na hindi namin makakapiling sa Paskong ito, lalong-lalo na ang mga doktor at nurse hospital, mga OFWs at iba pang frontliners, madama nawa nila ang pag-iingat at kagalakang hatid ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga may hirap,
mga mabababang loob, at mga itinakwil ng lipunan. Sikapin nawa naming tularan ang ginawa mong paglingap sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga namayapa naming kapatid, tuluyan nawa silang lumigaya sa piling ng poong mahal. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pa nating mga kahilingan at intensyong inialay para sa misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Ama naming Diyos, dinggin mo ang aming pananalangin, tuluyan nawang pukawin ng liwanag na hatid ni Jesus. Kaming nasadlak sa kadiliman upang makamit namin ang kapayapaang walang wakas. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Christ
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway mabagay sa aming pagdiriwang ang aming mga alay upang ang pagka-Diyos mo idulot nito sa aming pakikinabang, pagkat ito'y ay nasisinagan ng Diyos na naging tao sa pamamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong dinaiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayoy ikaw ay aming nababanagan. Ang anak mong dinaiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad
at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na'y bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, O Diyos amang makapangyarihan, Ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Galak tayo ngayong tumawag sa ating Ama sa langit dahil sa pagbibigay niya ng kanyang anak. Pinangatawanan niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya buong pasasalamat at galak tayo ngayong manalangin sa ating Ama sa langit. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na nagkatawang tao ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang anak ng Diyos, nagkatawang tao para maging liwanag at buhay ng mundo. Ang kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo po. Paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Pakintay po lamang ang mga ases upang kayo ay magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento.
Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagranais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako'y mawalay sa iyo. Amen.
To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. Face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. Tumayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin ng maligayang Pasko na dakilang kapistahan ng pagsilang ng anak mo, ang hiwaga ng iyong malasakit na dating nalilihim ay lalong mahayag at mapanaligan namin upang ito ay higit naming mahalin sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sandali dahil hindi po nating magaganap ang paghalik at sa Bambino Jesus ay ito'y ating gaganapin ngayon sa pamamagitan ng itong pagbati sa Kanya at panalangin ng taimtim, pagdala natin sa Kanya mula sa distansya ngayon, itong unang bahagi ng ating pagpupugay at
pagpapasalamat, pagsamba sa Panginoon ay sa pamamagitan ng nitong maikling tahimik at taimtim na panalangin, pag-awit sa ating Panginoong ipinanganak. Ngayong inianyayahan ko kayo na manahimik sandali. Ano ba yung nais nating hilingin o ihalik sa Panginoong ipinanganak sa Belen? Ano ba yung mga nais nating ipagpasalamat o anumang gusto nating dalhin sa Panginoon? Lumuhod po at ating dadasalin ang Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, malapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit ng may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat maghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Mahal na Birheng, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael, ang Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at Joseph Redynamits, Ipanalangin. Tumayo na po. Magsiupo po sandali. Para sa mga ilang patalastas.
Muli po ang aming pagbati mula sa Shrine of Jesus the Divine Word ng maligayang Pasko sa inyong lahat at sa inyong mga pamilya. Gayon din ang ating mga nasa kanilang mga bahay dito sa kasama natin sa pagsamba sa ngayong Pasko ng Pagsilang. Bago nating tapusin itong ating pagdiriwang, mga ilang pasasalamat sa inyo sa mga tumulong katuwang ng shrine sa mga araw na ito at mga buwang nagdaan din, lalong-lalo na. Unang-una, nais kong pasalamatan ang mga sponsors ng ating misa ngayon, ang Macling family na nag-alay ng Bambino ngayong gabi, ang pamilya Tulfo, Acusar, De La Cruz, Martinez, na kasama nating nag-sponsor sa misang ito. Palakpakan po natin sila. Every year po sila, hindi sila nagsasawa. Thank you once again for your generosity and presence sa ating pagdiriwang ngayong gabi. Huwag kayong magsasawa po. Next ay ating mga media partners. Ito ay ating naka-live stream din tayo. Nais nating pasalamatan ang GMA Network Management kasama si Vice President Angel Javier. Gayon din ang Rappler Moments Foundation of Father Jerry Orbos, Rhythm Sound and Light Trading or RSL na tumulong sa ating lights and TV wall dyan sa labas. Palakpakan po natin sila. Nais ko ring pasalamatan ang aking mga kapwang pari dito sa shrine, si Father Ron Ray Espartines, ang aming Vice Rector, si Father Dondon na nandito kasama natin, ang aming ingat yaman. Huwag nyo lang i-hold up kasi wala naman siyang pera talaga. And then Father Ben Beltran at mga kasama kong SVD dito sa Christ the King Mission Seminary. Hindi lang kami apat kundi yung mga pare dito kasama pinamumunuhan ni Father Pabs Tagura, ang rector ng seminary. At nais ko na rin ipakilala yung mga kasama din natin dito ngayon, si Father Jose from Brazil, no? Assigned sa Kenya, nag-aaral dito sa UST na Master sa Clinical Psychology, at si Reverend Eufesius nagtatapos ng kanyang pag-aaral sa Tagaytay ng Theology. So thank you, Confers, fellow SBDs who have helped us during these days, especially in our ministry here at the Shrine. May mga iba siguro na nanonood sumusubaybay sa atin sa live streaming. Gayon din ang Shrine Pastoral Council. Nais kong pasalamatan ang Shrine, yung sinabi ko kanina, hindi pambobola. Ito iilan lang sila, pero pag trumabaho, talo ang kalabaw. Sabi ko nga, thank you sa kanila, si Ate Yumi Abis, of course, ang pinamumunuan nito ng ating Shrine Coordinator, si Nino Bersosa. Ayaw niyang ilagay yung pangalan niya dito. Kaya, at mga kasama si Fred at Albert Hemora, si Ate Janet Bugayong, Roy and Maricor de la Rosa, Alan Robinson, Arman Segis, Judy Segismundo, Johnny Isurena, at mga iba't ibang mga members ng ating Shrine Ministries na hindi ko na po pangalangan. At so palakpakan po natin ang Shrine at Ministries. Gayon din po ang ating mga worship ministry groups
Ang Divine Word Lectors ni Grace Bautista, Projector Operator, pinamunuan ni Dindo Buenasuerte, ang MLK o Lay Ministers ni Armand Segis, Greeters and Collectors ni Ate Janet Bugayong, Altar Servers ni Gab Mariano, Music Ministry Malu Domingo, and Shrine Youth Ministry na pinamunuan din ni ang ating si Alan Robinson. Palakpakan natin ang grupong ito. Special thanks sa ating choir, ang SBD, mga hindi nakauwi kaya malungkot mga ito, pero naniningil na sila kanina eh. So salamat no kay na sa tulong ninyo at mga SBD seminarians with their accompanies ang magaling nating si Elben Rescover. Thank you, Elben. And of course, our great and good soloist, si Juliana. Nais din natin pasalamatan si Mr. and Mrs. Marvin Rillo. Ganon din ang kanilang staff, Eagle Response Team, Volunteers, Quezon City Chapter, District 4, mga police, at ang mga security ng ating seminaryo. Salamat po. Gayon din ang aming shrine staff. Pagod na mga ito kasi grabe ng trabaho nila. Si Jane, si Divine, Victor, Jake, at Rocky. At gayon din ang ating seminaryan sa kanyang si Dexter Pahayahay na bumalik galing sa kanyang bakasyon para tulungan tayo sa technical support ng ating live stream. Thank you, Dexter. At special na pasasalamat, makita nyo siguro ng kakaiba nating design ng ating Belen, ng ating altar. Nais kong pasalamatan ng kasama ko sa team, si Father Dondon Rolion. Thank you, Father Dondon. Mayroon pa pong paalala. So, mamaya po, kahit walang keys o paghawak sa ating bambino, mamaya ilalagay po namin dyan sa isang lamesa, mayroon din sa labas, para sa mga nais lumapit, magpugay sa Panginoon, pero wala pong keys, walang hawak, magbow lang po tayo paglapit natin, ibulong natin sa malayuan, flying kiss siguro kay Jesus, no? At ang ating nais ipagpasalamat at ibulong sa Kanya. So, wala pong touching muna tayo, walang beso-beso, kundi malayuan lang na pagpugay sa ating Panginoon. So muli po, ang aking pagbati mula sa aking kasama dito sa Shrine of Jesus the Divine Word, ang aking pagbati sa inyo ng maligayang Pasko, sa inyong lahat, sa inyong pamilya. Merry Christmas to everyone, Feliz Navidad, Bon Natal, Bon Natale, Fruhe Weihnachten, at of course, sa Ilocano, Naragsak Apaskuayo amin. Please stand. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ang inyong mga mahal sa buhay, gayon din ang inyong gawain araw-araw, ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli
Muli po, paalala, maaari po yung lapitan ang mga bambino, pero yun nga po, wala pong hahalik. Yumuko lamang po sa nasabing imahen. Mangyaring bigay po ng alay na nasa basket po tabi ng bambino. Maraming salamat po at maligayang Pasko sa inyong lahat. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Shepherds find this jubilee, why your joyous strains prolong? Say what may the tidings be, which inspire your heavenly song. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. One and one.